Welcome back at the forefront. We give the stage fully to music with timely messages. He sings of everyday struggles to sharp rhymes that strike at corruption. Let's get to know Apok and his music against corruption and social injustice. Hey, 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 hey. Oras na para lubos mong makilala ang iyong sarili sa likod ng barikada. Pagkagulong ng buhay mo'y nakahilatan, nakagapos sa gitna ng grandiosong makinarya. Tinatak sa mga bata, mag-aral na maayos para makakuha ng trabaho, may maganda sahod. Susi ang diploma para makaraos. Walang magandang bukas kapag walang natapos. Ganyan ang mentalidad, kaya naman ganado maging isang amo sa bangko o di kaya asensado sa kumpanya magarbo. Kahit saan ba sa benepisyo ay panalo. Kaso di mo na malayan na hindi ikaw ang nagsemento sa kalsadang dadaanan. Lagpas dekada ka nag-aral para lang malaman na ika'y hinulma bilang kasangkapan. Ikaw ay tornilyo, piston at kadena, nilalang isan tuwing 15 at 30. Sapagkat tayo ay mga pyesa na makina. Ano? Tayo ay mga pyesa lang na makina. Ikaw ang karburador, tubo pati balbula. Laspag ka na pero hindi mo pa napuna. Sapagkat tayo ay mga pyesa na makina. Lang mga pyesa lang na makina. Bagong umaga, suot kurbata, bitbit ng resume, namumutla pa. Ika'y umasa hanggang sumamba, ura-urada, pumirma sa kontrata. Pangangakuan ka na ragot, karangalan, promosyon, dahatid, kalakip, kasaganahan. Basta magtrabaho na mabuti, matsyagala sa pagbabaakyat ng ilusyon. Nahagdanan kalagayan mo, maliit ang halaga. Kaya taon-taon dagdag, sweldo ay barya. Wala ka maimon kasi sweldo mo sapat na pangkuryente, pagkain at pangrenta lang talaga. Manipulado ka tanga kaya di ka makaangat. Ang iyong dedikasyon baliwala lang sa lahat. Sa organisasyon sinong yumaman na sagad? Sino ba hindi yung mga ulo sapagkat ikaw ay tornilyo, piston at kadena, nilalangisan tuwing 15 at 30. Sapagkat tayo ay mga pyesa na makina. Ano? Tayo ay mga pyesa lang na makina. Ikaw ang karburador, tubo pati balbula. Laspag ka na pero hindi mo pa nabuna. Sapagkat tayo ay mga pyesa na makina. Lang iya, mga pyesa lang na makina. Nagserbisyo hanggang matanda na, sabay masisisan din ang mga namamahala para pyesang kinalawang ang tadhana. Kasi pinagpalit sa mas bata pagkat masweldo mas mababa. At doon ka lamang naturuan ng leksyon, ilang dekada nagtrabaho patungo sa patibuo nagretiro. Kasama piranggot ng napensyon, walang naipundar kundi ang napresyon. Ngayon ang atensyon na sa likod ng kabiguan, pangihinaing nga hindi makalimutan. Kundi lang ko nakinig sa dikta ng lipunan. Sumugal ako at makina'y tinalikuran. At matutunan tumiskarte mag-isa pagkat walang milyonaryong empleyado lang hiya. Mga pangarap ko ay nag-iba, at napatupad ko lang na pangarap ay pangarap ng iba. Ikaw ay tornilyo, piston at kadena, nilalangisan tuwing 15 at 30. Sapagkat tayo ay mga pyesa lang na makina. Hey! Tayo ay mga pyesa lang na makina. Ikaw ang karburador, tubo pati balbula. Laspag ka na pero hindi mo pa napuna. Sapagkat tayo ay mga pyesa lang na makina. Lang iya, mga pyesa lang na makina. Ha! Ha! Mga pyesa lang na makina. Thank you. Alright! Pyesa ng makina from rap veteran and flip-hop pioneer Apok. Apok, good morning. Thank you for joining us this morning. Ha? And it's very timely. I'm just wondering, ano ba tumatakbo sa isip mo when you wrote that song? Siguro pagiging embedded sa ganon. Siyempre, naging empleyado rin ako. Oo. So I saw it from a macro perspective, so to speak. Yun. So parang nakita ko siya para isang malaking makina pala, tapos tayo mga little cogs and kung ano man na nagpapatakbo ng not just being employees but as a country, as a planet, Yun. So ganun ko siya nakakita. What were you doing then? Sabi mo may trabaho ka noon. Oo. Anong klaseng trabaho ba yung pinasok mo? Ayun, so nasa finance ako, tapos manager ako. Tapos gano'n ko siya nakita na, so if you check out the pattern of the song, it starts from being a student
Tapos, nakita ko siya parang, pag nag-aaral ka, parang nasa factory ka, na hinulma ka, ina-assemble ka, para maging trabahador. Tapos, ito yung naranasan mo bilang empleyado. Tapos, sa third verse, doon mo makikita na, okay, replaceable ka. Kinakalawang ka na, wala ka na langis. Okay, kuha tayo mas bata. Ayun, so parang, and I got a lot of good responses out of it. Kasi, normal siya sa akin, kasi buhay ko siya. Yes, correct. Pero, that song somehow allowed people to see it from a bird's eye view. Anong nakikita mong impact nun sa mga taong sinasabi mong napakinggan o narinig yung kanta mo? Yun, so there are a lot of stories there. There are a lot of fans and supporters who reached out to me. Like, to give you on top of my head, for example, nag-gig ako sa Bicol one time, a couple of years back, Yeah. sa food park, no? Yun. Kanta ko, ganyan. Tapos yung may-ari reach out sa akin, pasalamat siya. Sabi niya, "Ay, thank you dahil sa pyesa ng makina, ganito ganyan." Turns out, siya may-ari ng food park na dati siyang empleyado. Tapos he quit his job, tapos nagbebenta siya ng mga street food, mga fishball, ganyan. And then eventually it turned into that whole food park. So, ayun, to answer your question, that's one of many things na nakarating sa akin. That's how art really affects people, no? Now, syempre, ngayong, syempre, you're working, ano? Tapos naririnig mo yung tax na binabayad mo, kinukurakot, and siguro napupunta sa mga kamay ng mga tao na may masamang intensyon. So, how do you feel about that? Ayun, so siguro, straight up, frustrated, angry. Angry, yun. It's not just frustration, anger. And we see that, we feel that now. That's why the 21st is happening sa Luneta, di ba? Yun, so for the longest time, I'm about to turn 40 in a few months, pero for the longest time, a lot of people feel hopeless. Ayun, kasi people get away, politicians always get away from ZTE, from fertilizers come from PhilHealth, so on and so forth. Politicians always get away sa ganitong issue. So for the first time, I'm just speaking for myself na iba yung pulso eh. Na not just me, a lot of people are angry. So to answer your question, I am angry about this, and people are about had it up here. Okay. Sige, pag-usapan pa natin further later yung tungkol sa mga usapin sa korupsyon sa ating bansa. But let's talk about you. Your Epoch. Yeah. Oh, bakit ba Epoch yung pangalan mo, and saan yan nanggaling? Can you explain it to us? Okay. So APOC comes from the word apocryphal, from the apocryphal books. Ayun yun. So my name way back in the day, like 20 years ago, like Apocryphal Warrior. So apocryphal means yung mga books supposedly part ng Bible, like the book of so on and so forth. Ayan, to cut it short, na people deem it as mga scholars and all of that na authentic, pero sa pangkalatan, hindi siya included. So that I feel that way when I started na authentic naman itong ginagawa ko. Pero parang feeling ko outsider ako. Bakit? Bakit ganun? Yun, kasi my lyricism is like that. Yeah. You know, sa typical rapper, typical hip-hop, Oo. you will always see the flashy jewelry, sa music videos, laging chicks, laging partying, whatever the case may be, cars. I talk about life. I talk about my life. I talk Yes. about other people's lives. Yeah. Yun, so that's what matters to me. Yun, so when I create something, gusto ko masaya ako. So if I'm gonna fake it, I don't live that lifestyle. If I go or sumabay sa trend, that's me faking. Iniloko ko lang sarili ko. Anong assessment mo? Bakit ganon? Bakit kaya ganon yung reception? Bakit despite, sabi mo, being authentic, you still feel excluded? Oh, yun. Kasi sa mainstream, in demand ng mainstream, it's not that. Yun. So aside from Glock 9, who else kayang mag-breakthrough ng ganitong klaseng content? Wala kang marinig ng ganun. Outside of Francis M., outside of Glock 9, and dami, we got like thousands of rappers nowadays. No, so who can actually, so not just rappers, even record companies who would invest in that, you know what actually sells. Pero ako, ayun, basta
I'm at peace with myself, that's what matters most. Kasi when I'm 80, when I look back at this, masaya ba ako sa ginawa ko? Did I regret it? As far as up to now, I can say na I won't regret anything. Nagbabago ba yung perspective mo? I mean, in terms of, at least yung perspective ng tao. Kasi ngayon, with the issues coming out, issues that are being brought out sa corruption, etc., sa tingin mo ba mas maganda yung perception ng public ngayon sa klase ng music na ginagawa mo? I certainly hope so. Yeah. Kasi the reason why I put it out, not just for myself, kasi to some secondary purposes to probably inspire people, diba? Yun, and then motivate people and see it from another set of lens, so to speak, and hopefully, and ayun nga naman, and nag-engage ko yun sa engagement, sa mga comments, sa likes and whatsoever. Na-encouraging. Na-encouraging na, what do you call this? Kasi wala naman nung pakialam sa mga views. I don't care if I get a million views out of, I don't work like that, you know. I always do this for the love of the art. Pero, ano ko rin yun? Barometer ko rin yun. Yes, of course. So, Definitely. doon ko napupulsa na, okay, this content, this verse, this line, this, whatever the case, na nakakatagos sa mga listeners. Who inspired you or what inspired you when you were starting? Para, ganitong klaseng lyric, ganitong klaseng music yung ipoproduce ko. Ayun, so I started out really young, like 13, ganun. I started out listening sa siguro, I'm a product of my own environment. So early on, ganong klase music din yung napapakinggan ko. Like sa foreign, I wasn't listening to kung sino may Poppy or whatever. I was listening to mga political or socially aware artists na hindi sikat. Ayun. So, doon ako nag-dwell, doon ako na-cultivate, so to speak. Ayun. So, like Immortal Techniques or dito sa Pilipinas, Pamilya D's. Ayun nga, those are 90s. You wouldn't heard though. You would know about Master Plans, the Francis M, the Andrew East, of course. But I was listening to unknown Totally people. Different artists. Na more, kasi, ewan ko, doon ako na-identify ko sarili ko sa mga ganong type of music. Now, let's talk about Flip Top. Kasi na-linya ka rin dito, no? Yeah, for so, sure. ano yung naging dahilan kung bakit nag-participate ka sa mga Flip Top battles before? And how did that help you to hone your craft kung ano yan ngayon? Yeah, ayun. So, for the record, so Flip Top started in 2010. I was at the very first Flip Top event. Now, paano nasali? Kasi tropa ko yung may-ari. Yun. Hindi lang yun. Yun, kasi before pa nun, medyo battle-oriented na talaga yung music ko. So, doon nakita na, okay, pwedeng ma-translate yung artistry ko sa battle platform. So, not just because tropa ko si Enigma, yung may-ari. Yun. So, I fit din naman talaga sa battle arena. Yun. So, to answer your second question, paano siya nakatulong? Tremendously. Yeah. Yun. Kasi when I prepare for a battle, prepare for an opponent, yun, sinusulatan ko siya para siyang kante. Anong pag-uusapan ko dito sa taon to? Ano yung mga insecurities niya? Ano yung weak spots niya? So, yun. And that... So, you really prepare for it? I really prepare for it. No? A lot of us do. Yun. So, when that technique translates to songwriting, much better. So, sorry kasi ang konsepto namin is pag Flip Top parang on the spot. Both. You respond to so Both. There's a freestyle element to it and there's a written element to it. Kasi you're judged by a lot of things. Yun nga, freestyle. Yeah. Yun, and writing ability. Yun. Flip Top showcases, we are poets. We're modern day poets. Yun. So, it's not just the freestyle ability. For the most part, it's our writing ability, the technique. And so, for the common listener or fan, you wouldn't know the techniques I'm talking about. That's why our judges are MCs as well, our rappers as well, because they know the instance of rhyming, the technical stuff around, or the science behind the art. Okay. Yun. So, yun.
But speaking of writing, gaano ba kadali mag-produce or magsulat ng lyrics ng kanta na socially relevant? Madali ba siya? No? Baka i-rephrase ko yung question ko. Sige. How easy or hard it is to write lyrics na may social relevance? It's a little bit of both. It's easy because if you feel strongly about it, you can pour it out eh. Ayun, so at least for me, yun, ako tuloy-tuloy akong magsulat. Kasi I strongly feel about this, especially these topics na kino-cover ko. It's hard at the same time because you have to be socially responsible din. Yun, I can go as far as lang din. I have to be responsible. Hindi ako pwede nagrarant lang ako. I can't be just the preachy. Kailangan informative, kailangan alam mo yun. Nakikinig helpful. ako dun sa isang music mo na parang yung isang song, hindi ka natatakot to name names. Yes. You write names and you rap names of individuals, politicians na sinasabi mo kung ano yung mga nakikita mo tungkol sa kanila. Don't you fear about, you know, that siguro yung pagiging matapang mo yan, na baka balikan ka? Yeah, for sure. For sure. It comes with a price and truth be told, a lot of marami na nakaaway dahil sa ugali kong yan. Pero kailangan manindigan eh. Yan, especially nowadays, there are a lot of talks about red tagging sa rallies and all of that. But to a certain point, hanggang kailan? Yun, so I have to do that para to inspire people or masabi sa tao na okay lang. Yun, we must hold people accountable. Yun, the same way I can do it through my art. Pwede ba kaming mag-request ng isang verse ng kantang yan? Hindi ko memo. Ayun, Yung Yeah. tinutukoy mo kasi, Yeah, that's a project of mine Okay. na overnight I write, I produce the music, I record, Right video away. Oo. myself, and put it out the next day. And you were angry that time. Ayun. I'm assuming. Yes, I Oo. was. So yun, so that's a project. That's why that's the segment sa APOC page ko na called Fire at Will. That's what I do. I just write overnight and produce and put it out. That's why what I talked about is happening a few days before. Oo. Yung mga trolls, hindi ka naman inaatake kapag, lalo na pag ganyan. Meron naman. How do you pero, feel about that? I block it out eh. Yun, so kumbaga nasanay na ako na I know di ko kailangan mag-engage. These are trolls. These are fake accounts eh. Yun, so alam mo yun, kung wala kang courage to even show your face, why would I even count your opinion? Yun, that's how I think about that eh. Kung mga puro fake account yun, bakit papakinggan yung opinion mo? Diba? Yun. So anong i-expect pa namin in the coming days from APOC? Anong classic music ba? Are you trying to, move towards the mainstream na? To produce your own music and kuhanin ng record label? Siguro major record label sa Pilipinas or what? What's the plan? Ayun, so for me, I've always been independent, so I have no plans naman of signing with a major record label kasi I want to be free. I get to write what I write because I'm free, of being an independent artist. Yun, sulat lang ako whatever feels right to me. Yun. So kasi pag major record label, do a club or dance track, wala, tapos na. Hindi na ako masaya noon, di ba? So yun, no, I'm gonna stay independent. And if people vibe with it, if people feel what I feel, thank you. If not, if you're against it, thank you na lang din. But nag-math ako kanina kasi sinabi mo na 13 years old ka nag-start mag-math. But I will not reveal na bahala na sila mag-math. But more than years of experience rapping. Yeah, for sure. Sa tingin mo, sino yung mga nakikita mong up-and-coming mga rap artist na sa tingin mo, magaganda yung potential sa mga batang to? There are a lot, especially nowadays. To your point, I've been here for Ikaw na magsabi. for decades. Ayan. My first public appearance was 2003. So this year is my 23rd year sa rap industry. Ayun. So sino ang mga... Ayun, shout out Mr. Lefty ng Cebu. Ayun, a highly skilled rapper.
Especially, ayun nga, nowadays na putok ang hip-hop, there are a lot, so much more. You got Lion Mouth up in here. Ayun, so there, sobrang dami. Like, Grimes from Cavite, shout out, there's so much more. Ang daming ginto na pwede natin mahukay na available, lalo na sa social media age, sa internet age, syempre naabutan ko yung hindi, di ba? So, sobrang accessible na information na andyan na yung ginto. Yun. Alright, sige. Speaking of Lion Mouth, no, we'll hear the rap song of APOC and Lion Mouth that's timely during these turbulent times of extreme corruption. When At the Forefront returns after the short break. Welcome back at the Forefront. Joining APOC is a rapper behind the timely corruption baleleng, Lion Mouth. Thank you, Lion Mouth, for joining us as well here. Pag-usapan natin yung kanta, no? Kasi it's making waves now on social media. Bakit si Lion Mouth, bakit mo naisip na sulatin itong kantang to? Kasi during those days, ayun yung mga panahon papunta sa election. So, as a voter and as a Filipino, I want change. I want to create new or at least nilaban ko yung bago. Kasi somehow sa nakikita natin, paulit-ulit lang sila at sila pa rin, wala naman nagbabago. So parang I think parang we're being manipulated somehow ng names nila or pagka kilala sila kasi na ganito yung family na, ganito yung family na. Why not try naman natin yung mas I think mas deserve, na mas bago, mas para doon. So ayun pinanggalingan talaga ng track. Pero ikaw, anong pinanggagalingan mo sa kantang to? I mean, what are the personal experiences that you've thought na parang, oo nga no, bakit paulit-ulit lang? Sila lang naman ang sila, pero ganito pa rin. Yeah, kasi parang, let's say for example, parang from lolo to anak to apo, parang same names, pero I think parang sama wala, di ko na-feel yung changes. Di ko na-feel yung sincerity nila to serve us. That supposedly kasi their job is to serve us, not the other way around Pero nakikita ko kasi parang since lumalaki yung mansion or castles nila, pero tayo lumulubog. Bakit sila lang? Ba't hindi tayo kasama sa pag-angat nila? So, nakita na namin kayo, we know your colors na. So, I think it's time para sa iba naman to step up for us. Parang Now, ganun. let's talk about the collaboration. Ipok, paano nangyari itong collaboration niya ni Lion Mouth? Ayun, message lang siya. Kasi ayun siguro for FYI, since last year, I've been working with a lot of other artists. Doon ako focus like collaborations Yes. na I haven't done for so long. So, ayun, nag-reach out si Lion Mouth and ayun, he presented a track na buo na yung part niya, naka-record na. So, all I need to do is do my verse. So, yun, when I heard the track, okay, this is something na I feel strongly about. Sige, game. Ayun, that's how it happened. Ito, so since ikaw nag-message dito kay Ipok, bakit siya ang napili mo or naisip mo na, he's a perfect partner or collaborator for this music? Siguro nakita ko na parang same kami nung stance or nung pinagyalaban somehow. Like, I've been listening sa kanya and of course sa buong label nila na parang may pinagyalaban sila. Hindi lang sila like na-mention niya kayo, hindi lang to about chicks, cars, and bling. So parang, eto yung sa tamato na parang pure yung intention sa music. Parang they're loyal sa craft na ginagawa nila. And I think sa mga messages na ginagawa nila sa tracks nila, parang I think isa siya and siya yung best na makasama ko rito. Pero kabado lang ang time na kasi parang, he's APOC. Oo. Parang, sir, pwede ko bang gumawa ng track with me? Parang at least, doon ko na napatunan din somehow na parang, Suntok sa buwan, ganun. yes, tsaka somehow na-realize ko na parang siya, hindi siya yung parang ginagawa to for the money, for the fame. No, ginagawa niya to for the movement, for the music itself. Ikaw ba, Lion Mouth, meron kang day job din? Yes. So, what do you do? I'm a graphics manager Okay. sa isang retail store. And may kanta siya ng pyesa ng makina. So, na-inspire ka ba sa kanta niya? Oo naman. Parang if we have the opportunity and the chance din to, na parang mag-start on our own na magagawa, why not Pero right now kasi parang since parang kulang pa or parang di pa ito siguro yung time natin para kasi sa natin parang nga tayong somehow
pyesa ng makina literal na nilalangasan every sweldo, tapos nawawala na siya agad. So, I think it will all start once we have new system, parang panibagong mga namumuna, panibagong heads to lead us. Oo. Sige no, Apo, kasi syempre sa panahon nitong mga corruption, lumabas din yung mga pangalan ng mga so-called Nepo babies. So, how do you feel about that? And papaano, at saka siguro para kay Lionmouth na rin, papaano ito, o papaano itong kantang ito, na siguro nakakadikit, or paano siya ramdam na parehas na these things are happening? Ayun, so, yeah, yung sa Nepo Babies naman, product of corruption naman yun So, that is something we talked about in the song. So, kumbaga, it's all under the same umbrella of corruption, and sobrang behind na ang Pilipinas sa Asia, in terms of progress, which I talked about, because of number one, corruption naman talaga Philippines is rich in resources and all of that. Pero na-hold back tayo palagi dahil sa corruption. Sabi ko sa corruption baliling, dati in the 60s, like, namamayagpag ang Pilipinas. After 50 years, tayong kulelat. Yun, in 1960s, nakakasabay tayo sa China. Ngayon, iwan na iwan tayo. So, meaning, potentially pala, we could have done that, pero dahil sa corruption, baon tayo, iwan tayo, maski Vietnam na unahan na tayo, di ba, ng 2019. Come on, man. Di ba? So, yun yung frustrating, yun yung maddening, yung nakakagalit. We could have been yung have been leading. Yung income per capita natin, pumapalag dapat, sumasabay dapat sa mga kapitbahay natin. Pero hindi. Kulela. It's the other way around because of corruption. To your answer, yung Nepo babies, wala yun. It's just the product, it's just the reflection of corruption. Kumbaga, tip of the iceberg pa lang yun. Yep. Pero underneath all of that is so much more. Yeah, ikaw, Lionmouth, yung pag nakikita mo yung, kasi kanina binabanggit niyo yung, bakit sila lang yung umaangat? Yeah. The luxurious, the extravagant lifestyle that they are showing off. Walang kahihiyan. Yeah, Oo. exactly. How do you feel about that? Parang yun, nakakagalit siya technically. Kasi, let's say for example, when we did the music video for the Corruption Baleleng, nag-shoot kami sa isang parang area sa Tondo, when we see the kids na parang masaya sila sa ganun kasimpleng buhay, na parang iba sa kanila parang walang bahay or walang damit na maayos, makita mapapayat sila. So parang, bakit sila di nila deserve ba kumain o magkaroon ng mas maayos na buhay sa ganito? Samantalang yung ibang mas marangyang buhay, marangya na kayo, rumarangya pa kayo. So why not, hati natin yung pie na mas tama and share the contribution to each and every one of us. Help those in need. Hindi yung kayo lang tinutulungan yung sarili nyo. Kasi for us, those Nepo babies, eventually, may isip nila, mag-politics na rin ako. Nandito naman yung daddy ko eh. Parang ganun yung cycle kasi. Yeah. From there, parang binubuo sila to become one of them din eh. Para mabuo lang yung ginagawa nila. Now, meron tayong September 21 rallies na mangyayari. Ano? Mapapanood ba namin kayo doon? Magpa-perform ba kayo? May invitation ba to perform? Sige. Or are you joining in general, siguro? Yeah, we're joining. Oo. Andun kami, may ito nyo kami ron. Regarding performance naman, maybe yes, maybe no, depende sa mangyayari situation doon. Pero as much as possible, we want to voice our feelings towards the government na meron tayo ngayon. Sige, si Apok, your message, siguro briefly, your brief message to the people na may same sentiment with you, na magsasali sa September 21 rally. Yeah. Una sa lahat, manatiling galit. Importante. Kasi pag humupa to, they'll take advantage of that and be careful. Then sa situation sa Senate hearing, we see the Discayas, we see the Bryces and the BGC boys and all of that. Remember, pay close attention sa privileged speech ni Senator Panfilo Lacson, pie chart, sino may pinakamalaking parte, mga politicians, hindi pa yun natatouch. So yun, so please be careful, we need to be, kailangan maging galit lang tayo. Upcoming gigs, guys, Lionmouth. Meron kaming gig later with Apok din. Okay. So saan yan? Invite our... Alright, 1, 2, 3 blocks sa Mandaluyong,
It's a benefit show. Yung proceeds will go sa preparation sa 21st, sa Luneta actually. Yeah. Ayan, yan. Oh, they flashed it. Oh, perfect. Thank you. Okay, Hi, yan, there. shout out. Sino-sino yung mga Mandaluyong. kasama nyo? Ayan. So, ang dami kasi. Dahil pa rin sila Plasma, Hellbent, ako. Ayun, ang dami. May rap battles, may dance competition. It's not just rapping or music. A lot of activities. Pero yun nga, ang pinaka-goal is yung proceeds to help sa September 21st, yung pambili ng materials and all of that, food, whatever the case. Ayun, it's for a good cause. So, please come through. Yeah. Line mouth? Ayun din. Thank you. I'll see you later, guys. Ayun. And, Alright, see you that's later, at guys. 6 p.m. at Yep. 123 Block in Mandaluyong. Now, syempre, hindi naman namin kayo pakakawala nang hindi namin naririnig itong korupsyon baliling. So, go ahead guys. Take the stage. Thank you. Ano ba? Ano ba tayo? Mukha nakabalandra na bumibenta sa takilya. Nakakawa ng gana napuno ng pamilya. Sama-sama labo-labo Sila lang. nagsasaya tuwing nawaldas. Ipon natin kapan daan-daang libo-libo. Tira-tira pa ginagasta na di malamang maimbitahan. Gaganapan sana sa ating sa bilyar. Harapan nagtagsahan Efren batang animal. Awat ang walang alam na ako kahit amilyar. Dahil kapatao kinakain malakanibal. Humigitan sa aming mahina na di makita. Pagpindal na makadilay hinigal sabi ng diwa. Ang ipal ng dinamita eksipal sa aking nadigal. At ipal sa pagsingal politikal na dinastiya. Urok, sulok, sino ang tutulong? Isa-isa na pinapagulong. Sulok, putulin na ang pulo. Bago pa mabukan ng bulok ang inuumuod. Ang puro na ginito. Kailan hinto? Pareho ang dugo. Sino magturusa? Kung biyaya o parusa. Korupsyon baliling. Alam pa ba ang tama? Korupsyon baliling. Kumawala sa hawla. Korupsyon baliling. Kawawang mga bata. Korupsyon baliling. Korupsyon baliling. Dating malakas sa Asya sa agrikultura at komersyo. Ilang dekada ang lumipas ngayong kulela sa progreso. Makinarya ng korupsyon ng mismo ang gobyerno. Natanaw mo ang produkto ngayon isuwalat ng proseso sa panahon moderno. Disinformasyon ay aktibo. Proteksyon naman na rabong na nagtatago sa kastilyo. Mga mamamahayag, Pinas lang kinastigo. Positibo ang naratibo ng partido ng bandido na pag-iiwanan ng edukasyon. Kaya tiis na lang ang kawalan ng pondo ay taktika silip na yan. Pagkat kung edukado ang Pilipino at hindi man mapipintasan natin ang sistema ng mga litik na yan. Manipulasyon ng kalakaran, manatili kang mahirap at manatili kang walang alam upang wala kang panahon. Alamin ang iyong karapatan. Paano makikibaga kung sikmura ay walang laman? Magtanong at alamin, mag-usig sa saliksik, halugugin mo kapatid. Karunungan na magpapalaya sa pagkadating. May kapangyarihan ka na hindi mo lang nabatid. Sapagkat dapat matagal mo nang napuna na ang hayop na pinanganak sa hawla ay malabo na. Alam nila na sila ay nasa kayupan ng hanggang makapunta. Sa labas ito at mabasa ang nakasulat sa karatula. Alam pa ba ang tama? Korupsyon baliling. Kumawala sa hawla. Korupsyon baliling. Kawawang mga bata. Korupsyon baliling. Korupsyon baliling. Say power to the people. 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 Taas ang kamao sa pagbaba. Thank you, Apok and Lion Mouth. Now, corruption may wear different faces, but its impact is always the same. Trust eroded, lives disrupted. From the halls of power to the rhythms of the street, the call for accountability grows louder. And until real change happens, the music and the message will not stop. Be timely informed, be insightful of the news, always stay at the forefront. Join us again on Monday for insights on issues that matter. On behalf of Attorney Karen Jimeno, this is George Cahiles. Thank you for spending your hour with us. Again, Apok and Lion Mouth. Thank you very much, guys. Mukha nakabalandra na bumibenta sa takilya. Nakita ang sistema, nakaka
kawalang gana. Tila proyekto ng pasit na puno ng pamilya. Sama-sama labo-labo, Sila lang. nagsasaya tuwing nawaldas. Ipon natin kaban, daan-daang libo-libo. Tila-tila pa, inagislan na di man lamang maimbitahan. Adik sa bilyar. Harapan nagdagsaan, every batang animal. Walang alam, nako kahit amilyar. Dahil kapatao, kinakain, malakanibal. Umikit sa aming mahina, na di makita. Na mga dilay, sabi ng diwa, ng dinamita. Sa aking nagdiga at ikbal sa pagsingal, politikal na